Welcome to Donmar TV News Channel. Magandang buhay po sa inyo lahat. Nais ko pong magbigay ng mga paglilinaw tungkol sa tinutukoy na endorsement ni Brother Mike Velarde kay BBM o Bongbong Marcos. Ang una ko pong gustong linawin na ito, yung endorsement na yon ay hindi endorsement ng buong El Shaddai. Ito po ay personal endorsement ni Brother Mike Velarde. Si Brother Mike Velarde po ang founder at servant leader ng El Shaddai. Ngunit hindi siya ang El Shaddai DWXI Prayer Partners Fellowship International Incorporated. Ito po ay mas malawak at mas malaki kaysa kanya. At sa kanya pong pag-endorso kay BBM, hindi po niya kinonsulta mga elders, hindi rin niya kinonsulta si Bishop Jess Mercado na Bishop ng Parañaque na sumasakop sa Spiritual Center ng El Shaddai. Hindi niya kinonsulta si Father Sunny Declaro, Spiritual Director ng El Shaddai. Hindi niya ako kinonsulta, Spiritual Advisor ng El Shaddai. Kaya po, yun ay personal endorsement niya. Ngayon, si Brother Mike ay may karapatan at may kalayaan na mag-endorse ng sino mang kandidato na gusto niyang i-endorso. Yan ay kalayaan niya bilang isang mamamayan at bilang isang Katoliko. Ngunit, ganun din naman, ang bawat miyembro o kasapi ng El Shaddai ay mayroon din namang kalayaan at karapatan na pumili at mag-endorse ng kanilang kandidato para presidente. Yun po ang gusto kong linawin muna. Kalawa, gusto kong sabihin, ang endorsement ni Brother Mike kay Bongbong Marcos sa aking pananaw ay maling-mali sapagkat kung meron mang pwedeng endorse for president, hindi po si Bongbong Marcos sapagkat, tingnan niyo po, paano mo namang i-endorse? Kung halimbawa, si Hitler ay may anak, pagkatapos noon, nagpakamatay si Hitler, pagkaraan na ilang taon, kumandidato yung kanyang anak bilang presidente ng Alemanya. Sa palagay ninyo, iboboto ba siya ng mga Aleman bilang pinuno nila pagkatapos na panguna ng diktador sa kalagim-lagim na nakaraan yung kanilang bayan. Tapos po, gusto ko namang sabihin din, tingnan ninyo, si Bongbong Marcos ay naghahanap daw ng pagkakaisa, ngunit hindi pinagsisisihan. At ang kanyang pamilya hindi pinagsisisihan ang kanilang ginawa noong nakaraan martial law at yung pandarambong na naganap noon na hindi na may pagkakaila. Bilyon ang mga nadambong noong panahon na yon. Hindi lamang po milyon at marami nang nakuha muli ang gobyerno. Kanya mali po yun. Kanya sa lahat mga kasapi ng El Shaddai, malaya kayong pumili ng inyong gustong piliin para presidente. Ito po si Bishop Ted Bacani na naglilinaw lamang. Ang opening remark, si Bacani. Putang ina Bacani, ang dalawa pa lang asawa. Pareho ko. Parang mayor yun ng buang. Unang-una, hindi totoo yun. Sa totoo lang, wala akong asawa. Kanya, yan po ay talagang hindi totoo. At sinasabi ko na yan, wala ni isa akong asawa. Kanya, ako po, nasaktan ako nung sabihin niyang katulad ko, siya ay may dalawang asawa. Tapos kung magsalita itong mga unggoy na to, tang ina. Sila lahat, basahin mo yan, it's by Rufo. It's called Altar Secrets. Secrets of the Altar or Altar. Nandyan lahat, sex, corruption, politics. Siya yung narrator ng CBCP. He's a writer.
Diyan sa nagko-cover ng binulgar niya lahat. Wala dito. It's written by Rob. It's online. I'll give everyone a copy if I can get one. Basahin ninyo yan. Ngayon, kung magsabi kayo, pag nabasa ninyo, nagkamali ako, nanguiting mag-resign ako. Nakatalikod ng ano, altar of secrets, sex, politics, and money in the Philippine Catholic Church. Seller ito, online. Aris Propo. Pinulgar niya lahat. Basahin ninyo to. Pagkatapos kong sabihin ninyo, nagsinungaling ako, at wala yung, how do you say the basis in Tagalog? Wala kayong karapatan magmura. Magre-resign na po ako. Walang problema. Pero kung ito, pag nabasa nito, sabihin ko sa mga bishops ng conference, marami kayo eh. Pareho man pala ang baho natin, babae, ganon. Eh, puro kayo korupsyon. Oh, wala ako sa pera. Sa babae lang. Medyo limitado yung akin. Samunin ko kayong lahat, bishops conference. Mag-resign tayo bukas sabay-sabay. Okay? Resign. Ako mauna. I will deliver my letter of resignation. Hintayin ninyo kayong media. On bended knees, ilagay ko sa Rizal, dyan sa Luneta. As a Filipino. Lagay ko dyan. Pulutin ninyo. Provided lahat ng bishops, mag-resign kayo. Mag-resign kayo, pareho lang ang baho natin. Nandito lahat. Pati yung mga seminaryo ninyo, paano ninyo May mga bakla. Iligay mo doon sa seminaryo, o di patay lahat. Ateneo ako. Yun sa Ateneo. Kung sino sa Ateneo, diba? Every Friday, Mass yan, tapos confession. Dinodokot pa kami noon ng pare. Maniwala ka. Yung cabinet na yan, ang classmate ko dyan, 2, 3 kami. Kung mag-usap kami, may kasi yung iyo mas malaki kasi nihipo ka kasi na pare araw-araw. Tangina, kayo nag-umpisa eh. Sige na, be. Explain to me. Ito, writer ninyo ito, CBCP narrator ninyo. Pauna-una kayo. Ako walang problema. Magsabi, I challenge you now. I challenge the Catholic Church. You are full of shit. At mabaho rin kayong lahat. Corruption and all. Yun lang pagtanggap ninyo, paggamit, paghingi ninyo ng pajero. Hindi na kayo nahiya sarili ninyo. Ang kamahal-mahal niyang putang ina na maraming Pilipino wala pang kain. Kaya sabi ko, one day, pag hindi na, I will write a book. Hypocrisy. Lahat yan, politician, nagmamakalinis, manwari. Pero kayo ang starring dyan. I will start from the day nung bata pa kami. Yan. Gusto ninyo, hintayin ninyo. Pag nabasa na ng buong Pilipinas, mga Katoliko, at sinabi nila, sa amin ng mga tao dito, mali ako, hindi tama ang ginawa ko, pagmumura sa inyo publicly. What's wrong with that? Kami kung tawagin ninyo kami, kayo mga politician, corrupt, dirty, o kayo. So bakit kayo? O sinong tao na ayaw nila magtakot sa inyo dahil sa politika? Tangina ninyo. During the last meeting the Abanse sa Luneta, nakinig. Sabi ko, well,
Si mga bishops, they were coming out very strong against me. Sabi ko, well, let this be a plebiscite. Kayong mga Katoliko na gustong pumunta ng langit, sumunod kayo sa mga tunto ng bishop na yan.